Now, yung mga taong walang muwang, nakita yung Facebook post ni Ivana, okay? Yung kanyang video na may iPhone 17 giveaway. That's what you call the marketing funnel because she's sending awareness sa lahat ng audience na meron siyang giveaway na iPhone 17. Na kayong mga audience ay nagpapakita ng interest, kaya kailangan yung mag-follow para manalo ng iPhone 17. Now, kayong mga nagpakita ng interest, nag-follow, at nag-engage, nag-comment, nag-heart, nag-like, nag-share, ay i-consider ng algorithm para sa conversion. Okay? So, dito pa lang kay Miss Ivana, actually, winner na siya sa paraang nabigyan siya ng sponsorship ng online casino para makabili ng iPhone 17 na 100 pieces. And then also, syempre, may bayad yan sa influencer. Diba? It could be an X deal, it could be cash, which we're not sure about. But that's not the point. The point is, paano ba nalululong kayo sa mga klase ng ganitong pag-giveaway, no? Kasi yung video post niya, kung napapansin niyo, which binura niya na yung comment, meron doon yung online casino link. Tama ba? Yung mismong video post niya na merong online casino link, yun ay nagpapakita sa algorithm na yung mismong post niya ay may mechanics. Okay? So kayo, sipin nyo ha, dito pa lang, sa part na to, nag-engage kayo, nag-follow kayo, dito pa lang kumita na si Miss Ivana. On top of the paid sponsorship, kumita na siya doon. Plus, in just a matter of 2 to 3 days after niyang i-post yung viral video na yun, nag 50 million followers na siya. So, I'm not sure kung 20 million followers agad yung inangat. So, kayo, yung conversion, kayo yung mga taong malululong sa sugal. Ano? Okay, pinaglalaban nyo na hindi naman lahat Buti nga siya, namigay siya ng iPhone 17 Hindi nyo kasi nakikita yung reason behind, yung back end nun. Ngayon, dahil nahook na kayo sa ganyang klase ng influencer na nag-i-influence na namimigay ng iPhone or namimigay ng pera, nahuhook na rin kayo dun sa mismong marketing strategy ng mga online casino. Ngayon, hindi kayo nagtataka bakit sa Facebook nyo or sa mga platform nyo, sa social medias nyo, di ba kayo nagtataka bakit lang lumalabas sa inyo yung mga online gambling or yung mga online casino? Kasi dahil sa mga ganitong paraan, ipaglalaban nyo na naman dahil depende naman sa inyo yan kung malululon kayo. Okay, well, kung hindi kayo malululon, okay. Pero paano naman yung mga taong nalulun na? O sasabihin nyo, tumutulong din siya sa mga tao. Teka lang, gaano ba kadami yung nalulong versus sa mga natulungan niya? So mag-isip kayo guys, sino ang winner dito? Kayo ba? Ikaw na nagpapakahirap, kumikita ng pera, tapos dahil lang sa isang influencer or mga influencers na sinusundan ninyo, diba? Sino bang winner sa ganyang sitwasyon? Dahil dito sa iPhone 17 giveaway ni Miss Ivana, na-hit na niya ang 50 million followers. No, so this image was created by a fellow content creator. I just forgot his name, but let me explain how is this done. So probably that content creator is someone in e-commerce field, digital marketing, strategist, or media buyer or performance marketing kasi the explanation shows in the diagram. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay Ivana Alawi mga ka-plastic na legit talagang meron talagang sindikato na bumubuo dito mga ka-plastic na kung saan pinapaniwala nila yung mga bobong followers niya pati yung mga manonood na pinapakalat niya sa buong mundo na umabot ng 258 million views ang kanyang video dahil sa kanyang mga propaganda o kanyang pakulo na kung saan ay sinasabi niya na mamimigay siya ng 100 perasong iPhone 17 Pro Max papalit ng pag-subscribe o pag-follow sa link ng Casino Plus mga ka-plastic. So ito po yung sabi ni Diet T. Update po ito. Netizens notice that direct Casino Plus link is no longer visible on Ivana Alawi's viral 100 iPhone giveaway post with 248 million views 80 at the moment. As of this writing, neither Ivana nor her team has released an official statement explaining the change. What do you think? Was it simply the end of the promotion or response to the public backlash? Yun ang mahirap mga ka-plastic. Kakaroon talaga ng after backlash yan mga ka-plastic.
Alam mo kung bakit? Marami kasing nabogo si Ivana. Imagine mo 51 million followers na siya in counting. Nang dahil dun sa content niya, sobrang daming bobong Pilipino. Hindi ko lang alam kung yung 248 million o 258 million in counting na kanyang views sa Facebook ay mga Pilipino ang nanood. Malamang sa malamang buong mundo na po ang nakapanood sa kanya. Dahil sa simpleng iPhone lang ay sisirain mo ang buhay ng mga 258 million na taong tumangkilik sa Casino Plus, mga kaplastik. Di ba? May backlash talagang mangyayari dyan. Maraming nakapansin na tao na talagang modus operandi ito. Pero unfortunately, kinakatigan sila ng mga may impluwensyang tao. Bakit yung CICC hindi pinapansin yung mga ganitong usapin? Pero bakit pag small vlogger ang nagpo-promote ng sugal, agad-agad nilang tinitake down yung Facebook page? Kagaya na lamang ang Facebook page ni Ako si Doggy, si Sasna Laparan. Mga hindi gaanong kalakihan sa followers count niyan dahil mga 1 million lang yan eh. Pero pagdating kay Ivana, matindi. 51 million. 51 million lolokohin mo. Paaasahin mo na magchat-chat pa sa messenger mo. Tapos hindi mo naman re-replyan kasi nga alam ninyo na scripted din yung 100 taong mananalo ng iPhone. Maaaring pinakita sa inyo na pinagkagastosan talaga niya ng 4.3 million pesos na split payment, na cash and card payment. Na binili niya talaga yung 100 perasong iPhone. Pero ang tanong dito, ibibigay ba niya ng basta-basta yan, mga kaplastik? Diba? At dahil dyan, merong opinion dito sa tetong si Percy Lapid patungkol sa mga online sugal. Panoorin natin to. Itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam. Sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hive killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Pagbastos ka, pagmarahas ka. No, di ba? Irrelevant ito sa topic natin, pero kung mapapahimay mo yung mga opinion ni Percy Lapid, obvious na laganap na talaga dito yung illegal smuggler, online gambling, at ang iba pa, illegal drugs. Nalilegalize na rito under the administration. At ang masakit pa dito sa illegal gambling, ang gagamitin nila syempre para ma-promote ang kanilang mga sugal ay ang mga sikat na vlogger o artista. Nababayaran nila ng multi-million. Milyon-milyon yan. Hindi makikipag-agree itong si Ivana Alawi sa maliit na talent fee lamang o talent o promotion para lang i-promote yung kanyang casino o yung sugal.
Ano ba ang ibig sabihin ni Persilapid dito? So, sinasabi dito sa Pilipinas, simula nung umupo ang ating Pangulong Marcos, ay dito na nag-a-align ang mga iba't ibang uri ng sindikato na nag-aabang na lang ng kumpas ng Pangulo para magpakalat. Diba? Simula nung tumungtong ang Pangulo natin, dumami na mga problema sa ekonomiya. Tumaas ang presyo ng petrolyo, gasolina, kuryente, tubig, internet, at kung ano-ano pa. Mga basic essentials, tumaas na rin. Siyempre, domino effect yan eh. Pag tumaas ang kuryente, gasolina, anong expect natin na tataas pa? E di ang mga pagkain na pangunahing bilihin ng mga tao. So sabihin na natin hindi po to kakabit sa mga ginagawa ni Ivana, pero kung papanorin mo, kung napakinggan mo yung sinabi ni Persilapid na nililegalize nila yung mga online mga gambling, nangangahulugan lamang na itong mga gambler na to na sindikato, gagamit din sila syempre para mapalawak ang kasino nila ng artista. Kung mapapansin mo, si Vice Ganda nag-promote din ng sugal. Maraming mga social media influencers tsaka mga artista nagpo-promote ng sugal. Kahit alam nila sa sarili nila na nababalitaan nila sa Facebook na maraming namamatay, maraming na-hold up, maraming pumapatay ng tao para lang magkaroon ng pera pantaya ng kanilang sugal. Karamihan scatter. Diba? Imagine mo na lang kung gaano kabagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ganito ang nangyayari. Tapos to mga bobong followers, mga naniniwala kay Ivana Alawi, patuloy pa rin kayong sumusuporta. Na alam naman ninyong masisira ang buhay ng pamilya ninyo kapag tinangkilik ninyo itong link na binibigay ni Ivana sa inyo. Meron pa nga nagbiro netizens eh. Sabi niya dito, sabi ni Nick Chua, Ate Ivana Alawi, nahihiya ako mag-share ng comment and likes sa giveaway post mo. Makikita ng mga mutual ko. Gusto ko manalo ng iPhone nang hindi dumadaan sana sa public humiliation. Kung okay lang sa'yo. Diba? Bakit kailangan mo ng ganun? Diba? Ayaw nyo magtrabaho, gusto mo libre. Sabi ni Plong Plong, Kuy, since nasa Dubai ka, delayed din ba makita ang post pag nasa Pilipinas kasi advance kami? Politician nga, hindi nahihiya. Yan pa kayang libre lang na pinamimigay, kaya deadma. Talaga ba, libre? Wala naman libre kay Ivana, mga kaplastic. May opinion nga dito si itong si Kuya Bubbles patungkol sa online sugal. Panoorin natin to. Mag-comment na sana ako ng iPhone color kay Ma'am Ivana, pero nag-promote ng sugal. Akala ko alcohol. Yan o, ilang buhay pa ba ang magiging katulad nito? Basahin nyo. Lalaki, kinitil ang buhay dahil sa utang at pagkalulong sa online gambling. Isa ako sa nalulong sa sugal, naririto bumabalik. Kaya ito ako, struggle, damay pati pamilya. Ganyan asawa ko, lulong sa scatter, nakakawalang gana. Ilang pamilya pa ba ang masisira? Ilang bata pa ba ang madadamay? Maraming mga content creators at mga personalidad ang palaging sinasabi ayaw nila sa online sugal. Pero hindi kino-call out ang mga nagpro-promote nito kasi napakasikat nila. Takot silang mawalan ng followers, natatakot silang mawalan ng views. Ako? Hindi ako natatakot sa mga ganyan.
Mas natatakot akong alam kong may mga bata na hindi makapag-aral at makakain ng maayos dahil ang pera ng magulang ginamit sa sugal. Mas natatakot akong may nanay na ma-depress dahil si tatay ay naging bayolente na. Sinasakta na siya, nalulung na kasi. May panganay na magtataguyod sa kanyang mga kapatid dahil si mama at papa nagtago, may kaso. Hindi na bayaran ng utang na pinusta sa sugal. Mas nakakatakot sa lahat ng sinabi ko, kapamilya mo pa. Sasabihin ng mga tao, nasa kanila naman kung maglalaro sila ng sugal. Tama po kayo. Nasa tao din naman kung magdodroga sila, di ba? Pero bakit gusto natin mawala ang mga drug lords? Para mawala ang droga. Nagets po ba natin? Ang Yes. kaibahan lang, ang isa legal, ang isa hindi. Pero parihas lang po sila nakaka-addict at nakakasira ng pamilya, nakakasira Tama. ng buhay. Pasensya na po at nagawa ko po ang Ito, gaya na sinabi ni Kuya Bubbles, na parehas lang naman talagang nakaka-addict at nakakawiling maglaro. Kaya dumaan man yan sa PADCOR, may permit ng gobyernong tiwali para mag-operate ng mga sindikato ng mga sugal. Parehas pa rin ang epekto nun. Yan ang pangit sa kanila. Kapag may permit, absuelto na. Pero yung effect sa mga tao, iisa lang. Kaya legal man yan o illegal, parehas lang din ang resulta niyan. Kaya hindi nila hinuhuli kasi nagbabayad naman ng tax yung mga tarantadong sindikato na yan. Kaya hindi nila kinukondena o pinagbabawalan si Ivana na mag-promote ng sugal kasi nga babae yun. Social media influencers yun. Maraming connection ngayon yan si Ivana. Karamihan mga sindikatong oligarch. Kaya hindi nila kinakastigo at ginagawa ng paraan para mapahinto yung kalokohan na mga ginagawa ng vlogger na yan. Ano ba ang pinagkaiba ng legal na gambler sa illegal gambler? Ang illegal na gambler kasi hindi naman kasi nagbabayad ng tax yan eh. Pangalawa, hindi rin na yan permiso ng hindi na walang permit mula sa PADCOR. Pero parehas lang sila ng epekto ng may permit. Nakaka-addict din. Nakakasira ng buhay ng tao. Hindi ko alam kung bakit hindi inaano to ng CICC o kahit ng cybercrime na ipa-take down yung Facebook page ni Ivana. Bakit yung kila sa ibang mga social media influencers na pa-take down nila? Pagdating kay Ivana, hindi pwede kasi maganda. Kasi palampalo. Diba? Hindi ko lang maintindihan kasi sa mga followers ni Ivana.
Na parang over defensive sila in the way na parang buti nga si Ivana nakakatulong eh. May mga taong tinutulungan eh. Hindi niya alam yung bawat tulong niya nakadokumentary yun, may vlog yun. Kaya kung ano man yung naigastos niya, nailabas na pera kuno niya, naibabalik naman yun sa pamamagitan ng social media accounts niya. Nuggets nyo ba mga ka-plastic? Naibabalik niya yun ng triple pa. Kung binibigyan ka lang ng mga sabihin natin 10,000, 50,000, sa kanya paldong-paldo siya dun. Milyon-milyon ang kinikita niya dyan. Tulad ng Facebook page niya na nag-viral na 200 million plus. Malamang sa malamang kumikita si Ivana dun ng mga more or less million of pesos. Multi-million na ang kanyang mga kinikita sa social media niya, hindi na barya. Tandaan niyo yan mga ka-plastic. Ginamit kayong instrumento ni Ivana sa mga drama niya. Kapalit na monetization. Kaya kung ano man ang ginastos niya, bumalik naman sa social media accounts niya ng triple pa. O 5 beses pa sa ginastos niya. Di ba katalinong tao? Huwag naman tayong umasa sa mga band-aid solution ng mga vlogger. Nabibigyan lang kayo ng maliit na halaga habang siya naman payaman ng payaman at lumalaki ang mga properties niya. Buti sana kung ang kinikita niya sa isang content na yan, halimbawa ako kinontent niya, binigyan niya ako ng tulong. Sana kung magkano man ang kinita niya doon sa kinontent niya sa akin, ibigay niya lahat niya sa akin yun, o kahit man lang 60% sa akin. Halimbawa lang. Kasi yun talagang tunay na tulong. Kung magkano man ang kitain ng video na kinontent mo yung taong yun, dapat ibigay mo sa kanya lahat yun. Para mapabago mo ang buhay niya. Hindi yung bibigyan mo lang ng kaperasong tulong, bukas wala na naman ulit makain yung tinulungan mo, habang ikaw naman, patuloy tumataas ang revenue ng video mo nang dahil sa mga paawa effect. Diba? Yan ang sakit ng mga vlogger eh. Mahilig sa mga ganyan. At dahil dyan, meron pa mga video na naglalabasan patungkol kay Ivana Alawi. So pakinggan natin to, medyo hindi ko pa napapanood to. So ano nga ba ang nangyari dito kay Ivana Alawi? At ngayon mga sangkay, marami po ang mga kritisismo sa kanya. Kasi meron po itong, ayon po sa mga nakikita po natin, ako hindi naman po ako sana interesado sa ganong klaseng mga ginagawa nila Ivana, pero ayun na nga po, paikot-ikot sa social media, nakikita ko yung patungkol sa mamimigay daw po ng 100 iPhone 17, no? Yan po yung pakalat-kalat sa social media. So ngayon, mga sangkay, alamin po natin, ano nga ba ang totoo dyan? Kasi mayroon pong isang political vlogger, no? Actually, isa lamang po siya sa marami, ang nagbigay po ng komento tungkol po dyan. Pag-usapan po natin. Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita Facebook page. Okay, guys. So, ito nga po yung balita. Ayon po dito, si Ivana Alawi ay mamimigay daw po ng 100 iPhone 17. Ito ba to? Kasi nakikita ko to. Ang daming nagko-comment. No, kahit nga po yung mga kaibigan ko, nag-aasaran sila, nakapag-share na ba, nakapag-comment na ba, at mayroon pa daw pong may twist. Yun nga lang, may twist daw po ito mga sangkay. Ivana Alawi's 100 iPhone 17. Ayan po mga sangkay yung komento ng isang political vlogger na si Ma'am Thea Tan. Ivana Alawi's 100 iPhone 17 giveaway is not charity. Hindi daw pala charity, but a trap.
to get people into an online casino. Nako, yun lang mga sangkay. Ayun lang. Kasi may mga nagsasabi na ginawa daw pong panghatak yung isang mamahaling cellphone para po targetin daw po yung mga, ayon po dito sa kanyang post, para targetin po yung mga mahihirap na kababayan na umaasa na mapipili sila. Pero ang pagkakalam po natin, kailangan po munang pumasok sa isang online casino. It uses a trusted celebrity to make online gambling look safe and trick kids and vulnerable people into following a casino that ruins lives for profit. Ayun lang. Dito may problema mga sangkay. Mayroon pa pong isang sikat na influencer ang nagkomento po dito. Mamaya, babasahin po natin. Ito, may mga nag-comment. Tingnan po natin. Sabi dito, exactly, Miss Thea Tan. Pagkasabing make sure to follow the link. Diyos ko, salamat na lang sa lahat. Sabi po na nag-comment. Okay. Ang nakakatakot dito, kung si Ivana Alawi nagawa niyang utuin ng 258 million na kataong nanood sa kanya. Imagine mo, paldong-paldo ang mga hacker, mga kaplastik. Isisend mo lang yung link doon in the just one click. Lahat ng mga bank accounts mo ubos lahat. Kapalit ng panggagago niya na pinakitaan kayo ng iPhone 17 Pro Max. Nakaya nyo naman pag-ipunan yan, di ba? Di ba? Tapos aasa kayo sa libre. Ano kayo, sineswerte? Di ba? Kung nagawa na niyang utuin ng mga tao, just to click the link, the online casino plus website, and then follow. Pagkatapos mag-follow, anong sasabihin nila? Thank you. In just one click, 258 million ang naloko ko. Ganun kayo katanga. And that's the reason why hindi nyo ginagamitan ng critical thinking yung mga taong yan. Kaya lagi tayong nabubudol eh. Nagpabudol na nga kayo kay BBM, tapos kayo magpapabudol pa kayo sa babae lang na malaking suso. Kawawa naman kayo. Ang dahil lang sa pakitang tao lang dyan sa social media, tuwan-tuwa naman kayo. Nakakala nyo naman ibibigay sa inyo yung ganong kamahal na cellphone na 83,000. Ang halaga. Di nyo alam, dinala kayo sa impyerno ng babaeng yan. Di ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Wala na kayong makain tapos gusto mo pang masira buhay ninyo nang dahil lang sa sugal? Dahil umaasa ka, ibibigay sa iyo yung iPhone. E paano kung clone lang yung ibinigay sa iyo ni Ivana? E di sama ng loob mo, nasira pa buhay mo sa sugal, tapos clone pa na cellphone yung binigay sa iyo. Diba? Ito. Tingnan natin itong komento mga sangkay. Ito pong post ni isa ito sa mga marites na nag-post tungkol dyan. Ito. Kung sabi po niya, ito po ay si Sian Gasa. Ayan. Kung si Sian ay lulong sa sugal at masamang bisyo, si Ivana naman ay namigay ng iPhone para mag-promote ng sugal. Ang tanong ng bayan, magkano ang binayad ng kopi ko?
Ito mga sangkay, yung mga post ni Zian Gaza. Ito yung banat niya. Kasi may twist pala no? Hindi ka pala basta-basta mabibigyan nun. Kailangan may promotion na matindi na makukuha o gagawin. Kailangan munang sundin yung step by step. Click yung link, i-download yung ganito, mag-register, di ba? Syempre, ilang milyon ang mag-view diyan. Ilang milyong Pilipino ang magda-download niyan. Kasi isipin mo 100 na mga iPhone, sino ba namang hindi magkaka-interest? May mga nakita pa nga po ako, mga sangkay, mga kilala kong kaibigan, na nag-aano sila, na hoping sila na magkakaroon po ng iPhone 17. Diba? So, ganun po katindi. Isa daw po pala talaga itong trap, ayon di umano sa mga ibang influencer. Sabi dito mga sangkay, padami lang ng invites yan. Saka wala nakakuha niyan sa site na yan. Ang daming task niyan, need mo pa ng madaming valid players, tapos pag nakumpleto mo na yung task, iraraffle pa sa lucky roulette. Paswertehan pero kadalasan bokya yan, ayon po dito sa komento. Alam na alam nila. Ako hindi ko alam yung mechanics ng sugal eh. Sabi ng commenters na yan, pagpasok mo sa link, marami kang cheche boreching pipilapan doon. At the same time, hindi lang ikaw yung biniktima ng online casino na yan na nag-register. Mandadamay ka pa ng at least 10 katao na i-invite mo rin. Parang networking ang datingan mga kaplastik. So ibig sabihin, bukod sa ikaw ay nahulog sa patibong o nahulog sa impyerno, mag-i-invite ka pa ng 10 kaibigan na i-invite mo rin sa impyerno na madadamay mo. Pag nakumpleto mo na yung 10 tanga na nauto mo at nakumpleto mo yung task, thank you na lang po yun dahil babasihan pa nila sa database ng kanilang computer ng Casino Plus. Gagawin nilang automated yan. Baga random yung pagbunot ng computer. So hindi mo malalaman kung gaano kataas ang porsyentong ikaw talagang pinili nila. Kasi pag sinabing computer na magdidesisyon, malabong mangyari yan mga kaplastik. Never kang pagbibigyan ng computer na manalo. Tandaan nyo yan mga kaplastik. Walang yumayaman sa sugal. Tandaan nyo yan. Dahil kung meron man, di sana lahat ng tao ngayon na nagtumataya sa loto. Matagal nang may sariling bahay at lupa yan. Malamang sa malamang, wala nang mahirap na Pilipino ngayon kung totoo talagang walang nalulugi sa pagtataya ng sugal. So ganun yung kanilang mga paandar. So napakagaling na marketing strategy to kasi ginamit nila itong si Ivana para mapahamak kayo at malagay sa hukay. Gets nyo? At ito pa po yung mga kumakalat dahil dyan maraming mga tolongges na tao na binibigyan ng advantage itong ginagawa ni Ivana Alawi sa kanyang social media accounts. So ganito ngayon ang nangyayari sa social media. Panoorin po natin to. Hindi ko alam kung scripted tong video na to o sadyang meron talagang kumontak sa kanya para sirain ang buhay ng taong ito. So tingnan natin kung ano naging epekto ng dulot ng malawakang panloloko ng isang social media influencers kapalit ng pagsuporta sa online sugal. So panoorin natin to.
Congratulations po ma'am, isa po kayo sa napili ni Miss Ivana po na nanalo po ng iPhone 17 po ma'am. Congratulations! Ay, talaga, thank you po. Maaari ko po bang malaman kung ano po ang inyong trabaho? Ano po, ako kasambahay po. Katiwala po. Natiwala po kayo sa bahay. Yes po. Matagal na po kayo sa ganyang trabaho ma'am? Opo, mga 10 taon na po. Ma'am, nandiyan po ba ang inyong amo? Ay, wala po. Bali, nasa Amerika po. Kailan pa po umalis? Kaalis lang po kanina. Okay ma'am. Ayos lang po ba kung i-deliver na lang po namin dyan sa inyo yung iPhone 17 po na napanalunan nyo po? Ay, sige po, okay lang po. Okay lang. Ano po bang gusto nyo pong kulay ma'am? Bali, gusto ko sana yung green. Sige po ma'am. Matanong ko lang po, meron po ba CCTV dyan? Meron po. Okay ma'am. Kung pwede po sana, i-off nyo na lang po muna yan pagdating po namin. Ay, bakit po kaya? Gago. Para maganda po kasi balak po rin po sana namin mag-content po dyan. Okay lang po ba ma'am? Okay lang naman. Sige po ma'am. May alaga po ba kayong aso dyan? Meron po dito, may dalawa pong Rottweiler po, tapos meron pong tawag dito, yung mabalbon po na aso. Ma'am, kung ayos lang po sana, ikulong nyo na lang po muna yung mga aso po o kaya itali po para may allergy po kasi yung kasama po namin. Baka bumahing po siya ng bumahay pag naandyan po eh. Ay, ganun po ba? Opo, ayos lang po ba? Ay, sige ho, isusubukan ko po. Sige po ma'am, bali pupunta po kami dyan mamayang alauna po ng madaling araw ma'am. Siguraduhin lang po na mag-solo lang po kayo dyan sa bahay ma'am, no? Ayos lang po ba ma'am? Congratulations. Ang galing, no? Para solo na mananakaw nila, no? At uubusin nila yung mga gamit ng kanyang amo. Kawawa talaga. At dahil dito mga ka-plastic, ganyan ang nangyayari ngayon sa social media. Ganyan ang nangyayari sa personal na buhay. Na kung saan ay sinasamantala yung mga ganitong modus operandi ni Ivana Alawi at ginagawa nito ng the way na may gumagawa rin ng recycled modus operandi ng mga hindi kilalang tao na nagpapanggap na sila ay staff ng Ivana Alawi fans o Ivana Alawi staff, mga ka-plastic. So lubang nakakatakot yung mga ganito, no? Mabilis kasing maka-brainstorming itong mga sindikato na to na makagawa ng mga modus operandi, lalo-lalo na kung nagte-trending ito sa social media. No? Di ba? Nakakalungkot. Hindi lang masisira ang buhay mo, mananakawan ka pa. Meron pang isa yan eh. So panoorin natin yung isang yun. So, di ko na mahanap mga ka-plastic yung isa pang prank call. Pero ito, panoorin na lang natin yung latest video ni Ivana Alawi patungkol dito. So, ito. Daming napaniwalang bobong mga katrabaho ko, kaibigan ko. Nakakapanghinayang kanilang utak. Walang critical thinking. Meron tayong regalo para sa ating mga followers. Meron tayong mga iPhone na ipapamigay. Naka-follow ka ba sa akin? Yes. Mamili ka ng kulay. Pink, purple. Hindi, isa lang. Purple. Ang nakuha mo ay iPhone 17! 10,000 pesos. So, meron dyan white, may iba-ibang kulay, may black, purple. Biglang Hindi pa kumonti, bilang no? sa 100 na iPhone. Wala akong binawas doon. Malalaman niyo yan sa July 28. Ilalagay ko yung buong listahan kung sino mga mananalo. Random checker yun. So, alam ko hindi lahat ng tao kailangan ng iPhone. O yung iba, kailangan nilang ng pang-tuition fee, pang-kuryente, pang-pagkain. Kaya naman, bibigyan natin sila either iPhone 17 or 50,000 pesos. Bago tayo malis, syempre, kailangan natin mabango. Para pag naglakad tayo, talagang
Amoy Ivana. So, ito yung perfume dessert, peony and red apples. Ito, UD perfume to. Sobrang bango niya. Para pag naglakad ka pa, fresh, mabango talaga yun. Diba? Sobra. Lalo na kung ayaw mo yung sobrang lakas na amoy, yung parang masakit sa ulo. Perfect na perfect to. Kaya gustong gusto ko to pag lumalabas. Fresh, mabango, amoy bulaklak, amoy apples. Ganon! Kaya, tara na. Let's go. Excited ako. Sir! Nakapalo ka ba? Parang galing kang construction ah. Kakalabas lang po ng... Nakapalo ka nga, sir. Kinabahan nga ako kasi nagbukas eh. Nakataranta. Kalma ka lang, kalma. Oh. Construction worker ka. Ilang years? Ngayon pala po, Kakapasok mo lang ngayon? second day po. Ay, bongga. Graduating pa lang po. Anong course? Electrical po. Kalma, hinga. Kaso, ano napanood mo sa akin? Bumili ka po ng 100 na iPhone po. Tapos sinabi ng kapatid mo 5 million. Oh, dahil nakapalo kayo, mamili kayo. Ano ang gusto niyong kulay? Ito naman sa kanya. Ano nakatiba? Ilang years na po kayo construction? Tagal na, ma'am. Kalma ka lang. Ilang years kang construction? 5 taon na rin, ma'am. Ilang taon na po kayo? 40 po. Teenager? 40. 40. Taga saan ka? Samar. Samar! Ikaw, ano province mo? Mindanao. We love it. 1, 2, 3. Open now your gift! Legit nga! Pero sa akin, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Abi. ma'am. Salamat po, ma'am. Ah, Kailangan po talaga to. saan mo gagastusin yan? Bayad ko sa bahay, sa ilaw, tubig. Ah, sir, unbox mo naman! Ma'am, para daw, hindi ko alam. Hindi ako marunong po sa Ito. Halatang hindi ko alam ha, mahirap na magsalita kasi baka maraming mambash sa akin na iba na alawipan. Halatang napunta pa sa bata yung cellphone tapos yung sa matanda pera. So hindi natin alam kung talagang binigay sa kanila yan. At saka nagtataka ako ba't ka magbibigay ng iPhone. Di ba dapat random checking daw yon sa mga nagtataka ako bakit ka magbibigay ng iPhone, di ba 100 nakatao via via click a link ng online casino. Pero ngayon namimigay siya ng mga ganyan sa labas ng random na people na hindi mo alam kung talagang hindi ko alam parang something na hindi natin parang na-bypass ba? Bakit na-bypass yung mechanics ng laro na dapat magpalo ka sa isang sugal para makakuha ng iPhone. Pero ngayon, binigay niya ito sa mga random people. At ngayon, iniba na ngayon. 10,000 pesos naman yung isa. Yung ngayong isa naman ay iPhone 17. Kung makikita nyo sa kanyang latest video, yung 100 na iPhone 17 daw niya ay hindi na daw mabilang. Kaya nakita mo na lang, nasa bayong na lang, kakaunti na lang po yung iPhone. So parang anong nangyari? May nangyayaring refund. Pwede naman i-refund yun Alam mo kung bakit? Kasi credit card Pwedeng i-cancel yun. Hindi naman naka-installment yun Hindi naman siya debit card Diba? 990. Oh. Legit mo. Uwi ko na to, yung bigay ni mama. Pagalitan ng mama. May sentimental value yun Bigay mo na kay mama. Dahil na lang pabigyan. Mautak! First time ko po mag-iPhone. Wah! Tapos ito rin. Ay, ang ganda, ma'am. Sige po. Aba, nanonood ka lang. Saka pala doon na makakakuha. Hindi ko nga po alam Ano ba pangalan mo? Sarbano laman nila. Mag-aaral ka. Tapos ako. Tapos ka na. Hintayin nila po na graduation. Ah. Baka ito po yung gift sa akin ng acceptance. Congrats! Sir, congrats Bakit? Akala mo ikikidnapin ka? Opo, bigla kasi bumuko sa Inisip mo ba kanina? Baka mabangga tayo dyan, Kuya Bing. Hindi yan. Yung pala nabangga ka ng iPhone. Opo, thank you po, ma'am. Bye-bye! Na natin kung talagang gaano katotoo yan. Ay! Ba't kayo tumatakbo? Nakapalo ka? Opo. Baka bigla kang mga kalma ka lang. Kaya naglalakad-lakad na po kami. Mag 2 cm na po ako ngayon
Opo. Girl or boy? Boy po. Placing, yan. Oo nga po. Ayun nga yung inaabangan namin yung pag-giveaways na iPhone. So, nag-share ka doon? Opo. Ang kalma chan mo. Hindi, idol ko po kasi kayo eh. Kaya ang ganda niyo po pala personal. Mamili ka. Pipili. Ito na lang po. Oh, buksan mo na. Ano ba gusto mo? Mabayad sa hospital. Kahit ano po, basta blessing. Open! Sasanla ka na. Oh, dahan-dahan. Ayun, chan, chan. Dapat pink eh. Ayun, tatanungin Kasi kita. kailangan niyang Gusto pang mo hospital. ba iPhone o gusto mo? Gagawin kong 50,000 pesos. Cash na lang po sana. Cash? Opo, kasi madami din po ako pangangailangan. Okay lang. 50,000 pesos! Thank you po, ano nga masama siya yung gano'n? Oh, tira na ako dyan, ha? Pag nanganak ka, ha? Kalma lang, walang iyak. Hindi, kasi pinagdadasal ko po talaga. Amen. Naririnig ka ni Lord. Thank you po, ma'am. Thank you po. Happy ka? Opo, ma'am, sobra po. Pahinga ka muna. Kulang din po eh. May wala pa kaming gatas. Pasensya na, ma'am. It's okay, it's okay. Diba? Swerte yan. Iniisip ko din po kasi lalaki, baka dyan ang swerte. Thank Opo. you. Thank you po, ma'am. Okay lang ipakita sila? Okay lang po. Baba. Thank you po, ma'am Ivana. Thank you. Bye-bye. Ingat po kaya. Pinipili, sa naging amin. pera na lang yung Sana iPhone. Na makita ko si Ma'am Ivana. Kaya malaking blessing po ito. Thank you po, ma'am. Magpalain pa po kayo. Sana marami pa po kayo matulungan. Sarap naman yan. Quick. Ayan o. Busy ka ba? Hindi naman po. Matagal ka na nagtitinda ng mga quick. Yes! Ilan taon ka na ba? Parang bata mo. 20! Wow. Ka-graduate na ako next year. Anong course? BSHM. Yan nga. Hindi siya nakapalo. Sa TikTok, naka-follow yun. Wala na. Hello! Is true? It's true. Tingnan mo. Follow ba lang? Favorite color mo yan? No, bali bigay sa akin to ng boyfriend ko. My friend, saan ka? Ay, toroy. Lovers. Bali tinutulungan namin si mama sa pagtitinda. After work, diretso kami rito. Anong work mo rin? Sa Inasal. So after work Ang namin, sipag mo naman. syempre kailangan. So, nag-aaral ka, tapos nagtatrabaho ka sa restaurant, tapos pupunta ka dito para tulungan ng mama mo. Tatlo. Dahil dyan, may regalo ako sa'yo. May napanood ka ba sa akin? Yes po. Isang din na napanood ko yung sa iPhone 17 na binili nyo. Yun ba yung minamanifest mo? Yes. Mamili ka na lang ngayon. Hello, kaya kabalo ka. Yung pink talaga kasi girl ako. Sure ka na? Eto na lang. Sure. Bakit pink? Kasi favorite color ko yung pink. Wala na nga ako. Ayaw ko na kasi. Basta mama mo. Ayun. Mamali ka dito. Ikaw ma, anong bet mo? Ayun na lang kulay ng damit niya. Yun ang gusto ng mama mo. Kung ano gusto ni mama. Sure ka na? Huwag kang sasama ng loob ah. Okay lang. Ma. Okay lang. Sige, kahit ano. I choose my mom. Wow. I choose my mom too. Ayun mama. Hello po. Bakit mama mo pinili? Siya yung the best gift. Wala, parang halata naman nakakulay yung kanyang pipiliin eh. Parang nagkaroon na lang ng rason para magkaroon ng ano. Ay, nako. Hindi ko i-refuse yung mga choose niya kasi alam kong best para sa akin. Mami, dito ka. Ikaw namili nito. Mamaya wala naman laman. Wala ka, palabas na nandito ka. So, nanonood kayo ng mga vlogs ko. Thank you, mami. Ang galing mo! Baka malaglag. Thank you so much po, Miss Ivana. Minamanifest ko lang po to noon. Sobrang bait niyo po. Maraming salamat po. Susuportahan ko kayo hanggat sumabot ng kakaya ko. Maraming salamat po. Nakapalo ba kayo? Halika dito! Halika! Ikaw yun! Aling Mercy, halika dito! Papiliin kita. Ito na lang po. 1, 2, 3. Wow! Thank you, ma'am! 10,000 pesos. O, saan magagastusin yan? 50,000 kanina, ngayon 10,000 na lang. Thank you. Nakapalo ka? Ano tinitinda mo? Isda? Tsaka bangus? Nakabala ko. Mamili ka na. Buksan mo na. 10,000 pesos! Yes! Happy! Seka, anak mo?
Sir, lipat tayo. Sunod ka sa akin. Umalis muna kami doon kasi nagkakagulo na, tapos nagkapulis. So I saw sa search history niya, sinaksak na rider. Natatakot din kayo. Opo, dami na pong mga di marunong lumaban ng patas. Gusto nila easy money na lang, mga hold up sila. Okay lang sana kung hold upin ka, kunin yung motor mo. Kaso, papatayin ka pa. Tsaka wala kang laban eh. Gusto mo Opo. lang magtrabaho. Malabang ka talagang patas. Opo. May time na bumiyahe ka rin ng madaling araw. Opo, dati po. Nadidelikaduhan na po akong bumiyahe ng gabi, ma'am. Siyempre, 4 po yung anak ko. Ano ba pangarap mo sa kanila? Ang makapagtapos po sila lahat ng pag-aaral. Ito na lang po. Ito na. Ano ba gusto mo makuha? Kahit ano po, basta ang papakinabangan tsaka makakatulong sa pamilya. Wow! Totoo to. Oo, totoo yan! Ngayon, tatanungin kita, sir. Masaya ka na ba sa iPhone o gusto mo i-cash ko? 50,000. Okay lang mag-cash, ma'am. Okay lang, sir. Naiintindihan ko marami kang gastusin. Naiintindihan ko yan. Malaking mararating dun sa mga anak mo. In-expect mo ba to? Hindi po. Hindi ko po yung next. Ma'am, maraming salamat. Di alam kung magkano yun. Tuition fee? Sa pag-aaral po ng anak ko, gagamitin ko rin po sa tindahan. Mga utang ko, babayaran ko po. Salamat po, salamat. Ingat ka. Ayan, dyan nagtatapos yung vlog niya. Ayan na naman. Bakit ko iniidolo si Ma'am Ivana? Maraming tao ang may hinahangaan at personalidad dahil sa kanilang mga katangian at inspirasyon na naibibigay. Para sa akin, si Ma'am Ivana ay isa sa mga taong aking hinahangaan dahil sa kanyang sipag, determinasyon at paraan sa pagharap sa ng mga hamon sa buhay. Hindi lamang siya kilala dahil sa kanyang kasikatan, kundi dahil din sa kanyang pagsusumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ipinapakita niya ang mga tagumpay ay hindi basta-basta nakukuha. Kailangan itong samahan ng tiyaga, disiplina at pagtitiwala sa sarili. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ko siya hinahangaan ay ang pagbibigay ng halaga sa kanyang mga pamilya at mga kagustuhan niyang makatulong sa iba. Para sa akin, Ma'am, Ivana ay nagsilbing inspirasyon upang magpatuloy magsikap, huwag sumuko sa mga pagsubok. Ipinakita niya ang bawat tao ay may kakayahang umunlad basta may pangarap at determinasyon. Kaya siya ang isa sa mga taong aking iniidolo dahil hindi lamang siya nagbibigay aliw, kundi nagbibigay rin ng aral tungkol sa pagsisikap ng pagiging mabuting tao. Kaya pala yung mga contents niya is Patterstrap, online sugal, at kung ano-ano pa. So ano yung point of view doon? Let's manifest kahit di pala rin. Halata naman yung mga pinamimigay na ngayon sa mga random people ko, no? Galing sa labas daw ay na bypass na yung 100 people na sinasabi nila na dapat para sa mga lumahok na nag-click ng link, di ba mga kaplastic? Kaso hindi naman napunta dun eh. Binigay na lang kasi nga napansin yung kanyang modus. Kaplastic. Ito na naman, hanggang comment at tingin na lang tayo. Diba? Aasa pa kayo, pucha. Modus nga ni. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastic.